Talinghaga tungkol sa manghahasik. Talinghaga tungkol sa manghahasik. Dating at dating ang mga taong nanggagaling sa mga bayan-bayan at lumapit kay Jesus. Nang natitipon na ang napakaraming tao, isinalaysay niya ang talinghagang ito. May isang taong lumabas para maghasik ng binhi. Sa kanyang paghahasik, may binhing nalaglag sa daan at nayapakan, at ang mga ito'y tinuka ng mga ibon. May nalaglag sa kabatuhan at pagtubo ay natuyo dahil sa kawalan ng halumigmig. May nalaglag naman sa dawagan, lumago ang dawag at ininis ang mga binhing tumubo. Ang iba'y nalaglag sa matabang lupa, tumubo at namunga ng tig 100 butil at malakas niyang idinugtong, makinig ang may pandinig. Sa tinuhayan po natin ito, Kuya Bert, ang talinghaga tungkol sa maghahasik, ididiretso ko doon sa ang layunin ng talinghaga. Ganito ho naman yung layunin ng talinghagang ito. Itinanong ng mga alagad kung ano ang kahulugan ng talinghagang ito. Sumagot si Jesus, sa inyo'y ipinagkaloob na malaman ng mga lihim tungkol sa paghahari ng Diyos. Ngunit sa iba'y sa pamamagitan ng mga talinghaga, upang tumingin man sila'y hindi makakita at makinig man sila'y hindi makaunawa. Iyon ho ang layunin ng talinghaga. Dito sa tinuhayan kong ito, Kuya Joe, Kuya Bert, ay may lalarawan natin ng mga panahong yon na ang ating Panginoong Hesus ay nangangaral. Marami ang mga taong talaga nakakita sa mga bayan-bayan na kanyang pinupuntahan. Siguro may lalarawan natin na nagkakaroon sila ng mga balibalita. Nandiyan ang Panginoong Hesus, nandun sa bayan yun. Pumunta tayo. Para siguro, doon yung naging dahilan para mga tao ay pumupunta roon. Nakikita natin dito dahil sinasabi rin Ngayon dito nung marami na mga tao, parang nakikita natin, marami na mga tao nakikinig. Sa isang lugar na naroon ng Panginoon, marami nakikinig ng mga tao. Nagbigay na siya ng talinghaga na ito na tungkol sa binhi. Alam naman natin pala sa itong mga binhi na itinatanim natin, niyahasik natin sa bukid dahil noon baka wala pa ng mga irrigation system noon, ay puro mga binubungkal pa yan, iniyahasik sa bukid. At ang binhing ito may nalaglag sa daan. Nakikita naman natin yung pagka naghahasik ang magsasaka, meron nalalaglag, nakakalagpas, naruro sa daan. Meron nalalaglag talaga, napapatama ro sa mga burol, sa mga batuhan. At meron nalalaglag na sa matabang lupa na tumutubo at na nabumunga. Kaya kung magkamisa nakikita natin, yung itinatanim, lalo na kung palay yan, hindi pantay. Minsan mataba rito, minsan dito naman maputla dahil sa nasa klase ng lupa. Ano ba ang tinutukoy ko dito na tungkol ron sa lupa na nataniman at nasabugan ng mga binhing ito? Palagay ko kayo mga nakikinig, merong nagsasalarawan din sa isip nyo, lalo na yung palabasan ng Biblia at marami nakakapakinig ng mga aral. Pero gusto namin atin paglimiin ito kung ano ba talaga yung binhi rito at kung ano yung lupa rito at kung sino ba talaga naghasik dito. Kuya Joe, ano masasabi ninyo rito? Kuya Min, ang talinghaga po ng Panginoong Hesus lumalarawan po sa tunay na pananampalataya sa Diyos. Una, kilala po ang Panginoong Hesus at kanyang mga gawa, pero nagdududa pa. Pangalawa, wala po sa puso ang pananampalataya sa Diyos, kaya po nang himukin ng ibang sekta, nag-iba na rin po ng reliyon. Pangatlo, may matibay po na pananampalataya sa Diyos at alam ang 10 utos ng Diyos, pero hindi po maiwanan ang bisyo at hilig ng laman. Pang-apat, may tapat pong nanampalataya sa Diyos, naglingkod at ipinangaral po sa iba't ibang lugar ang kanyang mga salita at gawa at maraming kaluluwang nailigtas.
Yun, Kuya Bert. Oh, di ba? Nakita na ho ninyo, mga giliw namin tagapakinig. Siguro naglalarawan na rin ho sa isip ninyo kung ano ho talaga ito hong nakalagay ho dito sa ating banal na aklat na ito. Mukhang Yan, sige po. Opo, sige po. Diretso na ho tayo. Sige po. Opo, opo. Ito po yung aking sinasabi dito. Alam niyo, napakarami sa atin mahilig lang na magpahayag. Isa yan, ano? Pangalawa, marami rin sa atin na mahilig lang makinig. Opo. Marami din sa atin mahilig lamang yung bang ginagawang kasangkapan yung salita ng Diyos sa kanyang mga pansariling kapakanan. At meron naman po talaga na yung salita ng Diyos ay kanyang isinasabuhay. Yun ay mga iba't ibang uri ng mga tao na kung saan ay nagbabasa ng Biblia, nakikinig sa mga aral, pumupunta sa mga formation, sa mahabang paghuhubog. Pero kung titingnan po natin ang mga taong ito, ay parang katulad sila, yung may mga taong katulad ng mahilig lamang sa pagpapahayag, na hindi naman niya isinasabuhay yung kanyang ipinapahayag. Isa po yan. Napakarami ngayon ng mga ngaral, ginagamit lamang yung pangangaral sa pamamagitan ng kanilang hanap buhay. Mayroong mga nangangaral ngayon na kung minsan ginagamit ang pangangaral sa kanilang personal interest. Mayroong mga nangangaral na kung titingnan po natin ay mabuhay sa kanyang pananampalataya. Ngayon, doon naman po sa mga nakikinig lamang, mahilig sila doon sa makinig lang, pero lang pastay nga. May tawag po dyan minsan sabi nga natin may mga TNT. Yung tango lang ng tango, tago lang ng tago. Yan ang mga taong mga TNT na yan na nakikinig. Minsan nakita nyo sa simbahan kahit na sermon para lamang maiwasan na may sa buhay yung bagay na kanilang naririnig, minsan nakatutulog pa sa sermon ng pare At sa sermon ng pare, sa halip na ito'y kanyang pakinggan, ang kanya lamang sarili ang gusto niyang magkaroon ng kaganapan sa kanyang pakikinig. At ang pangatlo nga, sabi ko nga sa atin, napakarami din po na umaattend sa formation, sa mga seminars, para lamang ipakita na sila ay maraming nagiging kaalaman tungkol sa ating pananampalataya. Pero sa katunayan, pagkatapos ng kanilang formation, pagkatapos ng paghuhubog, pagkatapos malaman nilang salita ng Diyos, hindi naman po na magampanan yung kanilang narinig. Hindi naman nila ito madala, hindi na magbahagi maging sa kanilang pamilya at sa kanilang mga kaibigan at kasama, at hindi nila may paliwanag ng maayos. At hindi nila, ang pinakamabigat, hindi nila maisabuhay. Ang pinakamahalaga rito na sinasabi ng ating Panginoon, yung maitanim sa kaibuturan ng ating puso, maitanim sa ating kaibuturan ng ating kaisipan at sa ating buong pagkatao. Sapagkat ang nang gawin ng Diyos ang tao, nang gawin ng Diyos ang sambayanan niya, ang ibig niya itong makahati, ibig niya itong makasama. Pero ang naging problema, kahit malaman ng mga tao nakikinig, para bang bantulot sila. Kaya napakaganda marahil lalo-lalo po sa ating mga tagapakinig, tayo po ay nagpapahayag, tayo ay nakikinig, tayo po ay pumupunta sa mga formation, mga seminars, pero ang pinakamaganda sa lahat nito, totally, kinakailangan natin ay ang pagsasabuhay. Dito kasi natin may pakikita na totoo na tayo ay natamnan, na tayo ay nagbunga. Sapagkat hindi tayo dapat maging katulad ng isang puno ng igos na kahit na gaano kalaki-laki, kabongga-bongga, wala namang ibinubunga. Kaya sana din po, katulad din sa mga ngaral, napakasarap po ang mangaral, napakasarap ang makinig, napakasarap po ang mga pumupunta sa mga formation. Huwag natin hanapin ang tinatawag na bunga ng lahat ng mga bagay nito. Ang hanapin po natin ang magiging bunga at maging mayabong tayo sa pananampalataya na mananatili ang pananampalatayan yan, lalong-lalo na sa pagiging nating Katolikong Kristiyano, na kung saan, kung magkaminsan tayo pang mga Katolikong Kristiyano, ang mahina ang pananampalataya. So ito, Kuya Men, Kuya Bert, Kuya Joe, pagpamanhin nyo na po sapagkat hindi nyo ako nakasama, subalit ako ay natutuwa sapagkat in spirit, kasama niyo ako kahit sa himpapawid, kahit sa saglit lamang. Amen. Maraming salamat sa iyo, Kuya Ben.
Yan po ang ating kasama si Kuya Ben, Kuya Bert, Kuya Joe, at nagbahagi rin tungkol dito sa talinghaga tungkol sa mga hasik. Kuya Bert, ano po ang inyong